lalaki sa Lumban, Laguna, binaril ng nakaalitan niya. Dumating ang gunman sakay ng motorsiklo, bumaba ito at saka bumunot ng baril at nagpaputok. Ang suspect sa pamamaril, ang PBA player na si John Amores. Matapos ang ilang oras, sumuko rin ang basketballista. Ang pinag-ugatan ng krimen at iba pang detalye, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 26, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mahigit 6 trillion pesos na panukalang national budget, aprobado na ng Kamara. Pondo ng Office of the Vice President, tinapyasan pa rin ng mahigit 1 bilyong piso. Vice President Sara Duterte namigay umano ng mga sobrang may lamang 50,000 pesos sa ilang opisyal ng DepEd. Giit ng BP, gusto lang siyang gantihan ng sinibak na DepEd USEC. Dating PNP Chief Benjamin Nacorda Jr. nanindigang wala siyang koneksyon sa mga operasyon ng POGO sa bansa at lalong wala rin siyang kinalaman kay Alice Go. Mga manufacturer ng sardinas at Pinoy Tasty humihirit ng mahigit 3 pisong taas presyo. Mga residente sa isang barangay sa Las Piñas binulabog ng sunog. At singer na si Dua Lipa magbabalik ng Pilipinas para sa kanyang Radical Tourism Concert sa Nobyembre. Himas rehas ngayon na ang PBA player na si John Amores matapos barilin ang nakapikunan niyang basketball player sa Lumban, Laguna. Nag-ugat lang daw ito sa simpleng away sa court at hamunan ng suntukan. Ang krimen na yan nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nang dahil lang sa maling tawag sa laro, nagkomprontahan ng ilang lalaki sa basketball court na yan sa Barangay Salak sa Lumban, Laguna kahapon. Ang lalaking galit, pilit nilalapitan ang PBA player na si John Amores na kasama nilang naglaro. Isang lalaki ang nakunang umaawat bago naputol ang video. Matapos ang laro, mabilis na umalis ang mga player pero hindi pa sa court natapos ang kanilang away. Sa kuha kasi ng CCTV sa may barangay Maytalang, kita ang ilang lalaki na tila nag-aabang sa gilid ng kalsada. Ilang saglit pa, dumating ang isang motorsiklo na sakay sa Amores at kapatid niya. Bumaba si Amores ng motorsiklo at biglang bumunot ng baril. Dito na niya pinaputukan ang lalaki. Napatakbo tuloy ang kaaway ni Amores. Habang ang basketballista, mabilis ding umangkas sa motor at saka tumakas. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-ugat ang pamamaril matapos magkainitan ang dalawang players sa court. Based sa ating investigation, ma'am, meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Then nagsimula doon sa hindi pagkakasunduan and then nagkaroon ng hamunan na suntukan. Hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si John Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. And fortunately, wala pong tinamaan. Dahil sa insidente, agad nagsagawa ng follow-up operation ang Lumban PNP. Di nagtagal, nakipag-ugnayan din sa pulis ang pamilya ni Amores para kusa na itong sumuko. Meron pong kumontak or tumawag sa ating hotline para po magsabi na susuko na nga daw po itong ating dalawang suspect sa ating shooting incident. So nagpakilala naman po siya na siya ay nakatatandang kapatid nitong dalawang suspect. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang magkasunod dumating ang PBA player na si Amores at kapatid niya sa Lumban Police Station. Pero hindi na na-recover ang baril na ginamit sa pamamaril. Voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay. Pagdesisyon na nila na dito na lang po sumuko sa police station. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang magkapatid na Amores. Pero ngayong araw din sila nakaschedule na i-inquest, posibleng maharap sa reklamong attempted murder.
Bago ang insidente, dati na nag-viral si Amores matapos manapak ng 4 na player ng College of St. Benilde sa isang laro ng NCAA noong 2022. Sinampahan siya ng reklamo sa San Juan pero na-draft pa rin siya ng Northport, Batang Pier sa PBA noong 2023, PBA Rookie Draft. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa ibang balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 6.352 trillion pesos na proposed national budget para sa 2025. Inaprubahan na rin ang mahigit 700 million pesos na budget ng Office of the Vice President na wala pa sa kalahati ng hinihingi ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Abstentions. House Bill number 10800, the General Appropriations Bill for fiscal year 2025 is hereby approved on third and final reading. Congratulations. Sa botong 285 na pabor, habang 3 lang ang kontra, naipasa na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kasunod yan ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang budget. Kasama na rito ang 733 million pesos na aprobadong budget para sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Wala pa ito sa kalahati ng hiniling na budget ng OVP na 2 billion pesos. Ang tinapyas na pondo rito nilipat sa ibang ahensya. Pero humirit pa nga si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na bawasan pa ang budget ng OVP. Dapat daw ang ibigay lang ay sahod para sa mga tauhan ng opisina. Hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang binigay na budget sa OVP sa 2025 ay halos kapareho ng pondo noon ni dating VP Leni Robredo. May ilang miyembro pa nga raw na nagmungkahing bawasan pa ang pondo ng OVP at may humiling pang gawin itong zero budget dahil sa hindi pagsipot ng bise sa mga deliberasyon. Naiintindihan daw niya ang pagkadismaya ng mga kongresista pero kailangan pa rin ang pondo ng OVP para maghatid ng serbisyo sa mamamayan. 3 beses inisnab ni VP Sara ang budget deliberation ng Kamara. Maging ang sponsor ng OVP budget na si Congressman Zia Alonto Adyong nahirapang depensahan ang pondo. Well, it's kind of frustrating, to be honest. Probably it would have been easier for me, to be honest, to sponsor the budget of the OVP had they been so cooperative. No? I personally have my own concerns, concerns that I would like to be clarified with. Sa pagtatapos naman ng budget deliberation, pinuri ni House Speaker Romualdez ang mga kapwa niya mambabatas. Today, we adjourn the session in high spirits. We have demonstrated once again our legislative efficiency with a succession of significant laws. Dahil sa ipinakita ninyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho, ipinaabot ko po ang taos-pusong pasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Pinuri rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kooperasyon ng Kamara at Senado sa pagpasa ng pambansang pondo. Target naman ng Kamara at Senado na mapapirmahan sa Pangulo ang 2025 General Appropriations Bill bago magpasko. Nasa Senado na ngayon ang bola. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo kaugnay ng mga line item veto na maaari niyang gawin sa panukalang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bago maaprubahan ng Kamara ang 2025 proposed national budget, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga kongresista sa deliberasyon ng 297 billion pesos na budget ng Department of Health. Members of the minority. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Patapos na sa interpellation si Northern Samar 1st District Representative Paul Daza nang biglang agawin ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang mic mula sa kanya. May mga tanong pa raw kasi siya tungkol sa pondo ng DOH. Pero minadali ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin
ang motion na tapusin ang period ng interpellations. Inaprubahan naman yan ni House Deputy Speaker Juke Frasco. Siniwalat naman ng isang dating opisyal ng DepEd ang umano'y anomalya sa bidding at mga sobre ng pera na natanggap umano niya mula kay dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Pero ang Vice-Presidente pinabaluanan ang alegasyon. Gusto lang daw gumante ng sinibak na opisyal. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Personal na humarap sa pagdinig kahapon ng House Committee on Good Governance tungkol sa issue ng paggamit ng pondo at confidential funds ng Office of the Vice President, si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Dito, ipinakita niya ang siyam na sobrang may laman na 50,000 pesos na tseke bawat isa. Galing daw ang mga ito kay Vice President Sara Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education. Buwan-buwan umanong natanggap ni Mercado ang mga sobre mula February hanggang September 2023 noong siya pa ang hepe ng Procurement Entity at Human Resources Office ng DepEd. Tanong tuloy ng mga kongresista, para saan ang pera? You believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Inakusahan din ni Mercado ang DepEd na nagka-hocus-pocus sa mga bidding noong panahon ni VP Sara. October 2023 daw nang mapilitang mag-resign si Mercado matapos questionin ang pumalyang bidding sa computerization program ng DepEd. Kinausap daw siya noon ni dating DepEd Assistant Secretary Ron Monsayak at sinabihang hayaan na lang mag-usap-usap ang mga bidder. Pumalag daw siya pero pinabulaanan niya ni Monsayak. Ba't naman ho ako mag-uutos ng illegal sa isang USEC na head of procuring entity na may mga kasamang tao na hindi ko man lang kilala? Sa isang press ko naman, itinanggi ni VP Sara ang mga alegasyon ni Mercado. Gusto lang daw nitong gumanti matapos si Bakin sa DepEd dahil nahuli daw siya noon na nagsosolicit ng pera nang walang pahintulot at kumuha ng teaching posisyon para gawing executive assistant niya. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Itinanggi naman ni Mercado na nanguna siya sa pagsosolicit. Equipment daw ang na-turnover sa DepEd at hindi cash. Dahil sa mga alegasyon ni VP Sara, nagdesisyon si Mercado na ilabas na rin ang mga sinasabi niyang sobre at pinakita sa mga mambabatas kahapon. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President. Hindi pwede. Nagpa-presscon lang si VP Sara kahapon pero hindi siya dumalo sa pagdinig ng Committee on Good Government. Ayon naman kay Committee Chairman Joel Chua, posibleng kasuhan ng plunder o pandarambong si VP Sara dahil sa kine-question na confidential funds ng OVP. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Magpapatuloy ang pagdinig ng komite sa mga susunod na linggo kahit nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na maaaring maging state witness sa issue ng Pogo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sinabi ng senador matapos pangalanan ni Go sa idinaos sa executive session ng Senado ang isa umanong mahalagang personalidad na sangkot sa Pogo. Ayon kay Ejercito, posibleng maging state witness si Go kung mapatunayan na may iba pang mastermind sa mga Pogo. Naniniwala rin kasi siya na hindi ang dating alkalde ang nagpapatakbo sa mga ito dahil may mas malaki umanong international crime syndicate ang posibleng nasa likod nito. Yung ganito kalaking operation,
Importante lang sabihin niya sana kung sino at di rin natin masisi na may takot ito sa banta sa buhay niya dahil kung international crime syndicate ito, alam naman natin walang takot yan na pumatay. Yun naman importante, malaman natin yung pinakapuno di ba? Ako naniniwala baka pon lang ito yung mga yung mga babaeng ito Nanindigan si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. na wala siyang kinalaman sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Giit ng dating hepe, hindi siya pwedeng tawaging protektor ng mga pogo dahil siya mismo ang nag-utos na salakayin ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kasunod ito ng mga inilabas na litrato ni Acorda sa Senado kasama si Wesley Go na kapatid ni Alice Go. Meron ding litrato kasama sina Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay at Tony Yang na pawang mga iniuugnay sa Pogo. Handa naman daw si Acorda na humarap sa Senado para linisin ang kanyang pangalan. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Sa ibang balita, humihirit ngayon ng taas presyo sa sardinas at Pinoy Tasty ang mga manufacturer. Kailangan daw kasi nilang mabawi ang gastusin nila sa produksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Hindi raw kailanman makakaligtaan ni Jesusa na mag-add to cart ng sardinas tuwing nag-grocery. Isa nga naman kasi ito sa mga tinatakbuhan nating mga Pinoy pagdating sa abot kaya pero masarap na ulam. Hindi talaga mawawala yan kasi yun lang ang pagmasa kaysa ditong mga corned beef ang mahal. Yun nga lang, paano na kung tumaas na rin ang presyo nito? Sana wag naman. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap kagaya namin. 3 piso ang hinihirit ng Canned Sardines Association of the Philippines na dagdag sa suggested retail price o SRP ng mga lata ng sardinas. Noong nakaraang taon pa raw nila yan hinihiling sa Department of Trade and Industry. Hindi nila inaksyonan yung request ng mga sardine manufacturers. Kaya nga kami nagrereklamo na ang dami na nagkakanlulugi. Tatlong kumpanya na ang nag-stop o nag-suspend na operation. Sa ngayon, naglalaro sa 13 hanggang halos 20 pesos ang SRP ng kada lata ng sardinas. Pero hindi na raw ito sapat para mabawi ang lumobong gastusin sa produksyon. Mas mahal na kasi ang isda, gasolina at lata. Iniinda rin daw ng mga manufacturer ang wage hike sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa sardinas, maaaring bumigat na rin sa bulsa ang Pinoy Tasty. Nagmahal na rin daw kasi ang raw materials para rito. Tiyempo pang papalapit na rin ang holiday season. Kaya naman humihirit ang Philippine Baking Industry Group ng 5 pisong taas presyo sa kada balot. Bakeries are affected. Not only bakeries, yung mga gumagawa ng tsokolate, yung local tsokolate o kung ang gumagawa ng pastries, apektado na ang panggagawa nila dahil ang kokwa, napakalaki ng itinaas. Sa ngayon, pumapalo sa higit 50 pesos ang kada balot ng Pinoy Tasty sa ilang supermarket. 45 pesos pataas naman ang Tasty sa mga bakery. Naunang sinabi ng DTI na patuloy nilang pinag-aaralan ang hiling ng mga manufacturer. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Susunod, residential area sa Las Piñas nasunog. Armadong lalaki pumasok sa opisina ni Justice Secretary Boying Remulla at nakipag-selfie pa sa kalihim. At bagong silang na sanggol inabandona sa Laguna. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Siyam na pamilya ang nasunugan sa Las Piñas kagabi. Ayon sa mga residente, isang napabayaang kandila ang naging mitya ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala na. Nabulabog ang ilang residente matapos sumiklab ang sunog sa barangay Elias Aldana, Las Piñas City, bandang alas 10:30 kagabi. Tumagal din ng higit 1 oras bago naapula ang apoy. Naabo ang bahay ng 9 na pamilya o nasa 50 individual. Ang ilan sa mga residente tinitingnan kung may maaari pang maisalbang mga gamit. Kwento ni Carmen, laking gulat na lang nila nang makitang malaki na ang apoy.
Nagsimula daw ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay na walang kuryente. Paglabas ko po ng bahay namin, nakita ko po sa gilid ng pader ng kapitbahay namin, doon po nagsisimula po yung sunog po. Kaya nagulat po kami, kaya nagtakbuhan na lang po kami. Hindi namin to akalain mangyayari po sa amin po ulit. Sana po matulungan niyo po kami. Pero sabi ng nakatira sa bahay ng sinasabing pinagmulan ng sunog, sinabi niya po na nasunog daw po yung bahay at sabi daw po dito sa amin daw po nanggagaling yung sunog. Pero wala po kaming kandila sa taas po namin. Kandila po namin nandito lang po sa baba. Sa baba lang po may kandila kasi wala naman po tao sa taas kaya di po namin kailangan magkandila. patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang eksaktong pinagmulan ng apoy. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente, maliban sa isang lalaki na napaso ang likod nang sumiklab ang kable ng kuryente. Inilikas na muna sa covered court ng barangay ang mga nasunugang residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang sinibak na empleyado ng Bureau of Immigration matapos pumasok sa tanggapan ng Department of Justice na may dalang baril. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, nagawa pa ng suspect na pumasok sa kanyang opisina at makipag-selfie. Isa raw scammer ang suspect at hinihinalang may problema sa pag-iisip. Nagtrabaho raw ito bilang contractual employee ng BI pero tinanggal dahil sa mga kaduda-dudang aktibidad. Sinampahan na ang suspect ng reklamong illegal possession of firearms. Hinigpitan na ng seguridad sa tanggapan ng DOJ dahil sa insidente. Lilimitahan na rin daw ni Secretary Remulla ang pakikipag-selfie. Problema natin sa bansa kasi itong selfie, ito yung nagiging weapon ng maraming tao ngayon. Pa-picture ng pa-picture. Sometimes it's not good anymore talaga. Pero itong selfie kasi dapat we can be selective on it. Pwede tayong dapat mag-turn down na hindi nagagalit yung tao. Nakasilid sa isang eco bag ang bagong silang na sanggol na ito nang matagpuan ng mga residente sa damuhan sa Barangay Pulo sa Cabuyao, Laguna. Kwento ng isang residente, kukuha lang sana siya ng dahon ng malunggay nang makarinig siya ng iyak ng bata. Maingat namang kinuha ng residente ang sanggol. Loko magulang yun. Ginawa-gawa bago itatapos ng bata. Dinala agad ang sanggol sa ospital para suriin. Patuloy pa ang imbestigasyon para matukoy kung sino ang nag-abandona sa sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Not so sweet victory ng magkakapatid na ito nang ma-prank ang kanilang nanay. Ginagawa niyo ba yun? Ito kasi todo acting pa sila para makonvince si Mami na kumain ng ampalaya. Yun nga lang, parang sila pa ang mas nagdusa sa prank. Ang sarap. Wala siyang ano. Masarap, Mami. Hindi siya matamis. Hindi siya yung matamis na matamis. Pero yung ano, pait. Oo, nawala. Ang galing. Parang makatotohanan na pang famas pa yung aktingan ng magkakapatid na yan para mapatunayan kay Mami na matamis ang ampalaya na kinakain nila. Pero habang pasimple nilang chinichika si Mami, diring-diri na pala yung mga nampaprank sa likod habang ninunguya ang ampalaya. Nakuha rin naman nila ang tiwala ng kanilang target nang kumuha na rin si Mami ng isang piraso. Yun nga lang, pagkagat ni Mami, biglang nalukot ang mukha niya sa sobrang pait. Success ang prank pero natawang netizens sa napala ng magkakapatid. Parang mas malala pa raw kasi ang pagtitiis ng magkakasabwat sa pait ng ampalaya kaysa sa kanilang biktima. Hindi ko yata matatagalan yung... Oo, kailangan panindigan yan. Kumakain ka ng ampalaya? Hindi. Ako, paborito ko ng ampalaya. Talaga? Siya lang makakagawa ng Ikaw lang makakagawa ng kayang-kaya niya. Mga kapatid, 90 days na lang po at Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.